pag-ibig ko'y hindi nilahad sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig sa'yo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na
lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ang magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ngang mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan. Lahat tayo ay may pananagutan sa ating kapwa. Ito may mahal natin o kaaway. Ang ating kapwa ang dapat pakitaan natin ng kabutihan at pag-ibig, sapagkat anuman ang gawin natin sa ating maliit na kapatid, sa Diyos natin ito ginawa. Sama-sama tayong magnilay ng Monday Gospel na kung saan magbibinhi ang Diyos ng kanyang mga aral. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Kapuri-puri ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo sa lahat ng panahon. Hindi ka nagkulang sa amin. Ang bawat araw na ipinagkakaloob mo ay pinupuno mo ng biyaya sa lahat ng iyong pag-ibig. Ang pagkakataong kami lumapit at humingi ng kapatawaran.
At sa mga oras na ito, marapat lamang na isarado natin ang mga pinto ng takot, kawalan ng kapayapaan, depression, lungkot, mga negatibong pag-iisip. Pagkusbuksan natin ang ating spiritual na pandinig, pakiramdam, parang spirito ng Diyos ay magkaisa. Humingi po tayo ng kapatawaran upang maunawaan natin ang mensahe ng Diyos. Muli, Panginoon, ang iyong bang lingkod ay humihingi at lumalapit sa iyo na may kababaang loob. Hingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kahinaan at kasalanang nagawa sa nakalipas na oras. Panginoon, linisin mo po ang aking puso at isip. Come, Holy Spirit, and I need you. Give me the wisdom and the discernment. Gamitin mo lamang akong instrumento na ikaw ang mapakinggan namin. Gamitin mo lamang ang aking tinig upang daluyan ang iyong tinig. Tago mo ko sa iyong liwanag, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat, ngunit Panginoon, ginawa mong marapat upang gamitin ang isang makasalanang kamukha ko upang maging instrumento ng iyong mensahe, sapagkat kahit ako po ang nagsasalita, ako'y nakikinig din sa iyong tinig, Panginoon. Bigyan mo po ako ng kababaang loob na ikaw ay maitaas ko sa Facebook Live na ito. At gayon din, Panginoon, idinadalangin ko ang mga nakakarinig ng Monday Gospel, Panginoon, saan man sila naroon, Panginoon. Bless them, O Lord. Give them the humility, the wisdom. Give them the full heart na maibigay sa iyo ang kanilang spiritual na padinig, ang kanilang puso. Sapagkat ang oras na ito ay banal. Ang oras na ito ay para sa iyo. Ang oras na ito ay naririto ang iyong presensya, ang iyong banal na Espiritu. Sapagkat may dalawa o higit pang nagkakasama sa pangalan mo, naroon ka at yan ang wika mo. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Hindi ang kalooban ko, hindi ang kalooban mo makapangyari. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Were picking grains of wheat as they went along. Some Pharisees asked Jesus, "Why are your disciples picking grain on the Sabbath? They are not supposed to do that." Jesus answered, "Haven't you read what David did when he and his followers were hungry and in need? It was during the time of Abiathar, the high priest. David went into the house of God and ate the sacred loaves of bread that only priests are allowed to eat. He also gave some to his followers." Jesus finished by saying, "People were not made for the good of the Sabbath. The Sabbath was made for the good of people. So the Son of Man is Lord over the Sabbath."
Let's open the Word of God to the 2nd chapter of the Gospel of Mark. Muli, ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Oh, no. This is not one. Okay. Ang katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Isang araw ng pamamahinga na paraan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga. Sinagot sila ni Jesus, hindi pa ba niyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasama'y magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog ng Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit kinain niyo ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama. Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, sa inyo po ang kapayapaan ng Diyos na buhay. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel. Muli, ang iluyunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita. At ako po si Sister Angelica Dorde from Bulacan at isa po akong Katoliko. At ang Facebook Live na ito ay nagsimula pa po noong August 5, 2019. At salamat sa Diyos sapagkat hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin niyang ginagabayan sa hirap at ginhawa ng Facebook Live na ito. Amen. Sandali lang po. Pasensya na kayo, no? Medyo nagma-manual ako kanina, no? Kasi hindi ako makapasok ng StreamYard, tawag dito. Minsan gano'n, no? Diba? Gusto mo pumasok ng Facebook Live sa diretso na sa laptop or kaya sa StreamYard. Minsan yung naglo-loading, matagal. So, kaya pagka ganyan, pindot-pindot ako. Naka-manual ako ngayon. Anyway, maganda po ang gospel ngayon, no? Kung pagninilayan po natin, no? Para po sa ating lahat ito. So, sa mga oras pong ito, tayo po ay lahat ay makikinig sa mabuting balita at huwag niyong iisipin na si Sister Angelica to, ako instrumento lamang, kahit ako nakikinig sa mensahe ng Diyos. Amen. Ang banal na Espiritu ang mag-guide po sa atin upang mapagnilayan nating mabuti ang mabuting balita. Amen. So, bigyan po naman natin ng senaryo ng binasa po natin gospel. Tungkol po to sa, ang pagbasa po pala ay nagmula kay San Marcos, chapter 2, verses 23 to 28. At tungkol po ito sa ang katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. So, ang nangyari po, isang araw, sabi sa gospel, naglalakad ang Panginoong Yesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. At habang sila'y naglalakad, ay abay kumukuha ng mga uhay ang kanyang mga alagad. Kahit nung makita ito ng mga Pariseo, alam niyo naman mga Pariseo, talaga namang laging hinahanapan ng butas o ng pagkakamali ang Panginoong Jesus. Kaya na-question siya kaagad, no? Sabi ganun, anong ginagawa nyo? Bawal yan. Araw ng pamamahinga, it's Sabbath day. Tapos ganyan ang ginagawa ng mga alagad mo. At anong sinagot ng Panginoong Yesus? Ay naku, hindi nyo pa ba nababasa ang ginawa ni David? Noon si Abiatar ay ang pinakapunong saserdote. Hindi ba nung nagutom daw yung kanyang mga kasama, pumasok sila sa templo at kumain sila sa bahay ng Diyos.
o kung ano man yung hinandog doon sa templo, kinain ng mga kasama niya. Ayon sa kautusan, bawal yun. Dapat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain ng mga handog sa templo. Amen? Kaso anong ginawa ni David? Binigyan pa niya yung kanyang mga kasama ng pagkain sa templo. At sabi pa ng Panginoon Jesus, ito yung mahalaga sabi ng Panginoon, at nakakatuwa sa Panginoon Jesus kapag siya nagbibigay ng statement. Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Mamaya babalikan natin yan. Maganda yan. Kahit maging ang araw ng pamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Jesus. Amen. It's Sabbath day. Siguro maganda po na tayo ay kahit alam na po natin ito, no? Kumbaga, ganyan naman po ang salita ng Panginoon Kaya nga po tayo meron daily gospel, kahit alam na natin yung utos ng Diyos, parang nire-remind tayo palagi. Parang pagkain lang yan Kailan ka ba kumain ng pinakbet, ng sinigang na baboy, baka nung isang araw, o baka ngayon, ang ulam mo, tortang talong, ang ulam namin ngayon. Diba sa susunod na linggo, minsan inuulit mo yon. Amen? O kaya bumibili ka sa karinderya ng pagkain. Nandun na yung mga menu, alam mo na. Pagka Biyernes, araw ng munggo, is munggo tayo. Diba? Kaya pagka Biyernes, kakain kayo munggo Kasi tayo mga Pilipino, nakalakihan na natin yung munggo na yan Kasi parang pinakaano yan Bakit nga ba munggo pagkalinggo? Ang alam ko parang fasting Parang pinaka mo na yan pagka Sunday Pwede ka nang kumain ng mga karne-karne sa mga Anyway, yun nga po pag-usapan natin ang kahalagahan ng Sabbath day or araw ng pamamahinga. O sa ating mga Pilipino, itinuturing natin na ang linggo or ang Sunday ay araw ng pagsamba o pagsisimba. Amen. Gaano ba to kahalaga sa ating bilang mga Katoliko? Okay, ako kung meron po mga nakikinig na hindi Katoliko, nire-respeto po namin ang inyong paniniwala. Pero ito ngayon po, ang ating pag-uusapan is according sa Catholic faith. Alam naman po natin na sa 10 utos ng Diyos, isa po ang ipangilin mo ang araw ng linggo. Ang utos ng Diyos. Kasi sa 10 utos po ng Diyos, yung mga nauna doon tungkol sa Diyos. At yung mga susunod na utos tungkol naman po yun sa tao. Kaya nga diba, ang unang utos ng Diyos, ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Amen. So, gaano kahalaga sa iyo, sa akin, sa atin, ang pagsisimba tuwing linggo? Nagsisimba ka ba tuwing linggo? Ay naku, makinig ka, sapagkat ang mensahe na ito ay para sa iyo at para sa akin. Na kahit nagsisimba na tayo, para pa rin sa atin ang mensahe ng Diyos. Amen. So, yung po sa senaryo na binasa natin sa Mabuting Balita, talaga namang makikita natin na may batas nung panahon pa ni Kristo na talagang bawal magtrabaho during Sabbath day o araw ng pagpapahinga. Amen. Kaso, alam mo na, mga Pariseyo, nakita nila na, ba't ganitong ginagawa ng Jesus na ito, no? Yung parang kamukha ng mga nakaraang gospel, nakikita nila si Jesus na kasama ng mga makasalanan na nakikain. Pumupunta si Jesus sa isang bahay, ang mga kasabay niya puro mga makasalanan. Question naman ng Pariseyo yun. Bakit siya nakikisama o nakikikain sa mga makasalanan? So, ganyan ang mga Pariseyo. Lagi silang naghahanap ng butas sa Panginoong Jesus. Kasi naiinggit sila sa Panginoong Jesus. Di ba? Kapag ikaw ay tawag kumbaga sa puno, paghitik ka ng bunga, binabato ka. Ay, ganun po ang Panginoong Jesus, no? Kaya kung kayo ay umaasenso sa buhay, huwag kayong magtaka, kung maraming naiinggit, ganun po talaga. Amen. So, Sabbath day. Di nakita din doon sa Mabuting Balita na sinagot ng Panginoong Jesus yung tanong ng Pariseyo, bakit ganyan ang ginagawa nyo during Sabbath day? Sabi niya, di ba nakita nyo naman na itong si David nung nagutom ang kanyang mga kasama, pumasok sa templo at kinain yung handog doon. Syempre naman ikaw, pag ikaw ba gutom, mamimili ka pa ba ng kakainin mo? Mamimili ka ba kung saan lugar kakainin? Gutom na yan Tawag na yan ng kalikasan Hindi natin mapipigilan yun.
Kasi pag nagugutom po tayo, pwede tayong magkasakit, pwede tayong mataranta, pwede tayong, di ba, yung mind natin mawala. Hindi tayo makapag-isip na maayos. Kaya importante ang pagkain sa tao. Kung tutusin nga, dapat kumakain tayo sa oras. Sa oras, no? Mali po yung kumakain tayo kung kailan lang natin gusto. Kasi ang ating pong katawan, ano yan eh, meron yung sistema eh. Amen? Kailangan nasa oras. Because God is a God of tawag dito nasa ayos, no? Nasa ayos ang God. Si God nasa nasa God ng ayos. Maayos. Kaya nga nung nilikha niya ang mundo from first day of creation up to the 6 days, hindi ba talaga makikita mo ang ganda? Ang ganda ng pagkaka-create yun, di ba? Inumpisa mo na yun sa liwanag, sa dilim, pa unti-unti hanggang sa nagkaroon na ng mga buwan, bituin, langit, dagat, hayop, mga halaman, tapos yun na nga yung tao, no? Ang ganda, no? Tapos on the 7th day, nagpahinga ang Diyos. Amen. So ano ibig sabihin ng Panginoon nun? Na tayong mga tao, nagtatrabaho tayo ng 6 days. Sa palagay natin, Monday to Saturday. Binibigay na yun ng Diyos. O, ano bang gusto mong gawin? May trabaho ka ba? May business ka ba? Nag-aaral ka ba? Tambay ka ba? Basta yung 6 days, ibinibigay sa atin ng Diyos. Amen? Ang habang araw yan. Ilan bang oras sa loob ng isang araw? Hindi ba? 24 hours. Ilang araw sa loob ng isang taon? 365 days. Amen. Ilang minuto ba sa loob ng isang oras? Nagkwenta na eh. Diba? Diba? Pinapaalala lang sa atin ng Diyos that time is gold. Anong kasabihan niya, no? Time is gold. Tama naman. Hindi mo na maibabalik yung oras na nawala sa'yo. Kaya nga, hindi ba kung meron ka ng gustong gawin sa buhay mo, meron ka ng gustong bilhin, meron ka ng gustong mahalin, meron ka ng gustong puntahan, gawin mo na hanggang may oras pa. Because we cannot tell kung until what time tayo mananatiling buhay. Kaya kung meron kang mga kagalit, batiin mo na. Kasi baka mamaya, kunin na tayo ni Lord mamaya. Amen? Kasi, itong mga kaya yung pagkagising nga natin ngayong araw na ito ang pinakamalaking blessing ni Lord. Kasi binibigyan niya tayo ng pagkakataong magbalik loob sa Kanya. Makinig ng ganitong mga gawain sa Facebook Live. Amen. Kasi ngayon, nandito ang presensya ng Banal na Espiritu. Hindi tinitingnan ni Holy Spirit kung, ito matalino, ito mayaman, ito ganito. Hindi. Tinitingnan ng Diyos ngayon na nakikinig ka ang ating mga puso. Kung ito ba'y willing magpatanim ng salita niya o hindi. O baka ikaw yung tipong nakikinig na, makikinig lang ako pagkatapos, wala na. Parang yan, no? Parang yung binhi na natapon lang sa batuhan. Hindi tumubo. O baka ikaw naman yung tipong nakikinig ng gospel na talagang nakikinig ka. At pagkakinig mo, isinasa buhay mo. Matabang lupa yon, di ba? Merong ganong parable. And of course, ang Panginoon gusto niyang iparating sa atin yung kahalagahan ng bawat minuto, segundo, oras, araw, linggo, buwan, taon. Pero sa araw na ito, sa oras na ito, gusto ibigay sa atin ng Panginoon yung kahalagahan ng linggo. Since tayo po ay mga Katoliko, linggo, Sunday. Yun nga po na napakabuti ng Diyos. Binibigyan niya po tayo ng Monday to Saturday na magtrabaho. Pero yung Sunday, kailangan pong itangi natin yun. It should be a special day. Kasi para po yung kay Lord. Hindi po tama na kinakatwiran natin na, hindi na ako magsisimba pagkalinggo. Pwede naman ako magdasal anytime eh. Hindi na ako magsisimba ng linggo. Ang kapitbahay ko nga, simba-simba ng linggo, naglilingkod pa nga. Tingnan mo, pag-uwi, nagmumura. Pag-uwi, pa, yung asawa niya, korap sa gobyerno. Ito po ba, minsan tayo po, gumagawa tayo ng mga bagay na tinitingnan natin yung kasalanan ng iba, o pagkakamali ng iba, pero hindi natin nakikita yung kasalanan natin.
Kasi kung maglilingkod tayo sa Diyos, na ang dahilan lang natin is yung pang sarili lang, yung pang inisip natin minsan na, gagawin ko, hindi ko to gagawin kasi hindi ako attend ng misa. Kasi ayoko yung pare Ay, boring, hindi Pumupunta po tayo sa simbahan, hindi para doon sa kung sino yung pare. Nakikinig kayo ngayon dito, hindi dahil sa kung sino yung nagsasalita. Nakikinig po tayo nila dahil gusto nating mapakinggan, ma-remind tayo ng salita ng Diyos. Kung nagugutom tayo physically, ito, yung Word of God everyday, ito po yung pagkain ng Espiritu natin. As Jesus said, hindi lang naman sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanatili o namumutawi sa bibig ng Diyos. Just imagine kamukha po ngayon, no? Di ba sabi ko nga po, 6 days nag-create si God. Tapos 6 days din po yung ibinibigay sa atin. Di po ba pag 6 days sa isang araw meron pong 24 hours. So 6 times 24 is equals 144. Di po ba? Hours ang binibigay sa atin ng Diyos. Ang dami nun! Ang dami nun, 144 hours for 1 week. Ang tanong, nag-spend ba tayo kahit ilang minuto o oras? Masama ba yung, biro mo 6 days, 24 hours per day? Yung po bang 24 hours, hindi po ba natin mabigay yung kahit 1 hour para tayo ay makinig ng salita ng Diyos, o kaya magbasa ng Bible, o kaya manalangin? Parang, diba? Parang sinabi ni Lord na, brother, sister, ito yung 24 hours mo ngayong January 16, 2024, Paano natin i-spend yun? Pinagkakatiwala sa atin ng oras Tayo yung mga katiwala lang ng Diyos. Pinagkakatiwalaan tayo sa oras, pinagkakatiwalaan tayo sa mga pamilyang meron tayo, sa mga profession na meron tayo, sa buhay na meron tayo. Yung bang tipong nagbigay ang Diyos, ano yung naibalik natin? Nakuha nyo? Alam ikaw, bibigyan kita ng, I will give you 200 pesos, libre yan walang bayad yan sa'yo yan Paano mo ibabalik yun sa tao? Ang gusto ng Diyos, kapag siya ay nagbigay, pinapalago natin. And God is not asking for a quantity time, but a quality time. Amen. Kamukha naman itong gawain. 24 hours, nagpi-Facebook live tayo. This is a quality time for God, for sharing His gospel. So God is looking, looking na, teka muna, parang naging busy ka mula umaga hanggang gabi. Nasaan ako? Parang di mo naman yata ako kinausap. Sa akin ang galing yung lakas mo. Sa akin nang galing yung kinain mo. Sa akin nang galing yung bawat pagtibok ng puso mo. Amen. Amen. Sana sa bawat araw makita natin yung nagbigay. Ibalik natin yung ibinigay. Amen. Kasi po, yung nagbibigay, hindi naman niya kailangan yung mga binibigay niya sa atin Tayo ang may kailangan sa kanya kung yung artista nga na paborito mo, gustong-gusto mong makita, makausap, maka-selfie, how much more pa kaya si God? Amen. Just 144 hours for 1 week. Amen. Times mo sa 30 days, 4,320 hours. Would you believe? 1,000 of hours ang na-spend natin sa mga walang kwentang bagay. May time tayo nakapaglinggo, hindi tayo nagsisimba, pero sa barkada, nagtotoma-toma. Amen. O baka naman, halimbawa, lay minister ka sa isang simbahan, naglilingkod ka, after ng pagsisimba mo, toma-toma, wag. Ang linggo, hindi dapat umiinom ng alak. Ang linggo, hindi dapat gumagawa ng mga bagay na hindi ka lugod sa Diyos. Kasi ang linggo ay para sa Diyos. Yun na nga lang ang hinihingi ni Lord Linggo na nga lang ang linggo may 24 hours. Pero, diba, hindi naman kinukuha ni Lord yung 24 hours It's just a matter of an hour na mag-prepare ka, magsimba ka. Amen. Sunday should be special. Kasi, ang kadate natin, si Lord, sa simbahan. Kaya nga, diba, sa Catholic faith, dapat 1 hour before ka magsimba, dapat may fasting. Hindi ka dapat kumakain ng kahit ano.
Kasi we are preparing our spirit. Kasi ang pupuntahan natin is bahay na tahanan ng Diyos, nandun yung Espiritu ng Diyos. Eh kung magsisimba ka na busog ka 1 hour before, eh baka aantokin ka sa misa. Kasi we are entering the presence of God. Amen? Yun yung mga usually na dapat na ginagawa natin. 1 hour before fasting, walang kinain dapat kahit ano bago magsimba. Then after magsimba, then kain. Ano pa yung mga preparation dapat na ginagawa natin? Kailangan magsuot tayo ng maayos sa damit. Hindi naman tinitignan ni Lord na maganda o mamahaling damit. Maayos na damit. Ano yung maayos? Hindi ba sa Catholic faith, bawal yung mga sleeveless, bawal yung mga flanked neckline, bawal yung mga shorts sa mga lalaki. Yung masasabi natin, andyan si God, we should be presentable in the eyes of God as a respect. Amen. Kaya dapat ang mga babae talaga nagbibistida. Kasi sa panahon ng mga lola't lola natin, nung natatandaan ko nung nakikita ko sa mga lola't lola ko, may belo pa nga sila eh. Alam niyo yun? Nabutan yun? Yung lola mo makita tsaka nanay mo nakabelo. Bakit nagbibelo? Ang babae, pag araw ng linggo nagsisimba. Kasi yung belo, ibig sabihin yung pagpapasakop. Nagpapasakop ko sa Diyos. Kaya nga ang babae dapat nagpapahaba ng buhok. Kasi kahit wala kang belo, basta mahaba yung buhok mo, ibig sabihin pagpapasakop na eh. Kaya hanggat maaari mga babae, hindi dapat sila nagpapagupit ng maiksi o parang boyish type na buhok. Hindi dapat mahaba. Huwag mo isipin kung bagay sa'yo, hindi. Ang isipin mo, yun ang gusto ng Panginoon. Yun yung mga simple, pero may kahulugan. Ano pa? Yung bago ka magsimba, yung pagpasok sa simbahan, no? 'Di ba minsan may nakikita ka parang holy water. Dapat doon na nagsa-sign of the cross doon, tapos lumuluhod tayo, yung ano ba tawag doon? Yung basta yung pag ano mo nang, di ba, kasawsaw ka doon sa holy water, then it says in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, and then magluluhod ka, yung paano magni-kneel down ka. Yun ang sabi ng pare, kasi meron po kaming kaibigan na pare. So magni-kneel down ka bago ka uupo. And then kapag nasa loob ka na ng simbahan, kailangan naka-silent na yung cellphone mo. Hanggat maaari, wag mo na munang hawakan yung cellphone mo. Hanggat may misa. Sign of respect din niya. Kasi tahanan ng Diyos yun eh. Nandun tayo. Kumbaga, umaalis tayo sa ano tawag dito, outside world. Wala muna tayo sa mundo. Doon muna tayo sa presensya ng Diyos. Kasi ang in-offer natin doon yung spirit natin eh. Kasi pag wala tayo sa simbahan, di ba? Yung katawang lupa natin lagi ang nag-a-active eh. Eh, what about our spirit? What about our soul? So, ano pa? Ayun, kailangan, pagka nasa simbahan ka na, wala mo ng kwentuhan. Hanggat maaari, kung hindi pa nag-uumpisa yung misa, magdasal ka muna. Kasi minsan makikita mo, hindi pa nag-uumpisa yung misa, nandiyan nagsa-cellphone, nandiyan nagdadaldal. Dapat i-keep nating tahimik ang loob ng simbahan. Iyon. Tapos, kung halimbawa may makita ka, halimbawa tapos na yung misa, aalis ka na, tapos may nakita ka halimbawang kalat, empty mineral water o empty na mga biscuit, kunin mo. Huwag mo sabihin na, ay, di ko naman kalat yun eh. No. Kunin mo. Bakit tahanan ng Diyos yun eh? Tapon mo sa labas. Amen. Bawal kumain sa loob ng simbahan. Respect din yun sa God. And ano pang pwede natin gawin? Yung kapag kumanta ka rin. Hindi kumakanta na ng papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Eh, nakatahimik ka lang. Eh, ba't ka pa nagsimba? Diba? Nandun ka para magpuri sa Diyos. At ang pag-awit sa loob ng simbahan ay pagpupuri sa Diyos. Kapag kailangan sumagot ng amen, sumagot ka ng amen. Kapag kailangan lumuhod ka. Amen. Amen. Actually, kahit nga, kasi diba, usually lumuluhod tayo kapag, di ba yung upuan, merong yung luhuran, yung may malambot na, yung tuhod natin. Actually, kahit wala kang nakaupo doon, kahit hindi ka nakaupo doon, kahit nakatayo ka lang sa gilid, kailangan mo pa rin lumuhod. Hindi porke semento yon. It's a sign of humility. Sinubukan ko yan eh, wala akong maupuan, nakatayo ko, wala akong choice kundi lumuhod sa semento. Luluhod ako, bakit? It's a sign of humility. Eh si Kristo nga, ipinako sa krus na napakatagal na panahon eh. Oras eh, hindi nagreklamo eh. Tayo pa kayo, sandali ka lang luluhod.
Lumod ka. It's a sign of humility. Kasi pag pumapasok tayo sa simbahan, sa pinto pa lang, may tutuloy na yan ang pinto ng langit. Pinapasok mo na yung pinto ng langit. Ayun. Tapos ano pa, pagka tayo ay kumakanta ng Ama namin, huwag kayong maghahawak kamay, huwag kayo yung parang tataas yung kamay, yung dalawa, hindi. Sabi nung pare, pag kumakanta daw tayo ng Ama namin, kailangan prayer position lang. Yung dalawang kamay nakadikit lang, prayer position, yun lang. Amen. Mali daw yung tinataas yung dalawang kamay o kaya naghahawak kamay. Kahit family, kailangan prayer position lang. Tapos, sabi pa nung pare, during communion, di ba, during communion, no? Wag daw po tayo pagtitik ng communion o katawan ni Kristo kapag tayo ay merong mortal sin. Kailangan i-confess mo muna natin yon. Ngayon, kung mga venial sin, okay lang. Okay? Magkaroon na lang tayo ng self-confession bago tayo mag-take ng communion. Kasi ang tinatanggap po natin is katawan ni Kristo. We believe na yung ostia na inaano ng pare, pinagdadasal niya, na ito ang katawan ni Kristo. Diba? Sabing ganon. Ito yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Si Kristo mismo yun. No? Si Kristo mismo yun. Yan ang paniniwala natin. Kasi, our faith, sinasabi nga, merong mystery ang ating faith. So, ang ibig sabihin ng mystery, how can you explain mystery? Hindi. Walang explanation. Kaya misteryo eh. Misteryo ng pananampalataya. You cannot explain. But we have to believe kasi yun ang faith natin. Kapag ang faith, naniniwala tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Although we cannot see God, we believe that there's God. Amen? At mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nakita. Sabi ni Kristo yan ha. Naniniwala kang ako ang tagapagligtas. Naniniwala kang may langit. Mapalad ka. Kasi iba hindi sila naniniwala. Gusto nila to see is to believe eh. Hindi pwedeng ganon. Amen. Ano pa? Yun, kung halimbawa naman sa confession, no? Pag tayo daw ay magko-confess, kailangan daw, sabi ng pare, syempre, bago tayo maghihingi ng, ito, extra ano lang to, knowledge. Kapag daw tayo ay nagko-confess sa pare, dapat daw, syempre, inisip na natin yung mga i-confess natin bago tayo pumunta sa kanya. Yung pinakabatlaki na kasalanan muna ang una mong sasabihin, paliit. Huwag ka magko-confess, sasabihin mo yung maliit muna. Ay, Father, ano po ko eh, nanipa po ko ng aso eh. Father, hindi po ako nagbayad ng jeep eh. Hindi. Yung pinakamalaki muna, up to maliit. Kasi doon magbabatay ng penance ang pare. Okay? Of course, ang pare, instrumento lang siya. Huwag kayong maniniwala na sinasabi na ang pare ay hindi dapat puntahan para mag-confess. Amen. Kasi tao lang yan. Hindi. Bless siya ni God. Ginamit. Kaya pagka nagbibigay na yan ng yung talagang pagpapatawad, si God yun. Amen. Of course, wag din kayo maniniwala na sa mga puro daw tayo mga idols, mga santo-santo. Naku po. Kailangan talaga tayo ay nag-aaral tungkol sa ating faith para na ipagtatanggol natin. And of course, ang pagsisimba is the highest form of worship. Ulitin, makinig ang pandinig. Makinig ang may pandinig. Ang pagsisimba, kapag nagsisimba ka, ginawa mo ang highest pa, no? Highest form of worship. Yun ang pinakamataas sa pagsamba. Kasi nandun na lahat eh. Nandun na yung 7 sacraments, nandun na yung Eucharist. Di ba nahahati ang misa sa dalawa? Yung Eucharist at saka yung word. Yung una, yung word muna, yung salita. Yung pangalawa, yung Eucharist, yun ang katawan ni Kristo. Kaya dapat, nasa simbahan tayo. Wala yung sa ibang sekta. Kapag ang isang Katoliko ay umalis sa Catholic faith, nilalayasan niya ang highest form of worship. Pupunta siya sa iba. Nandun ba yung katawan ni Kristo? Nandun ba yung masasabi natin, di ba? Wala. Ang tawag doon hindi pagsisimba. Ang tawag doon prayer meeting. Ginagawa din naman natin mga Katoliko ang prayer meeting separate sa pagsimba, di ba? Kaya may mga cell group, may mga iba't ibang mga grupo ng gawain. Amen. Kaya napakahalaga. Dapat pinaghahandaan ang pagsisimba. And of course, dapat hindi nalilate sa pagsisimba. Kung 6 o'clock ang misa, dapat at least 30 minutes before, nandun ka na. Para una sa di ka maubusan ng upuan. Di ba? Pero pinakapahalaga sa laga, hindi tayo dapat malate. Kasi ang kadate natin doon, ang kamiting natin si Kristo. Amen. Kasi mahirap yung darating ka sa misa, hindi mo lang naabutan yung homily. Ay, hindi po kumpleto yun. Kailangan maumpisan mula pa lang doon sa unang pagkaawit ng papuri hanggang sa huli.
At ay yung paghuling kanta sa misa, kinakanta rin yun, hindi yung pagkatapos pagkatapos ma-bless the Father and the name of the Father of the Son of the Holy Spirit, uwi na, hindi. Meron pang last song ang misa. Kinakanta rin yung part din ng misa. Saka lang uwi, pagtapos na yung kanta sa last ng song ng misa. Yun ang completion ng misa. And of course, bago ka lumabas, alam ba, tapos na misa na, tapos yung kanta, bago ka lumabas, muli ikaw ay magluluhod. Luluhod ka uli, no? Bago ka lalabas. Ayun, ganun yan, no? Ewan ko pa kung may nakalimutan ko, no? Anyway, yun lang naman ang mga bagay na minsan din natin alam na nagagawa natin. And of course, during misa, huwag lalabas. Lalo na pang part ng homily. Meron kasi part ng homily, lumalabas, sisigarilyo, bumibili ng pagkain. O, diba? Nawawala yung concentration sa salita ng Panginoon. At kapag yung si Father ay nag-homily, makinig. Kasi yung pare, siya yung nagsasalita, pero ang Diyos ang nagsasalita, ginagamit lang siya. Kaya kung ano man yung kasalanan ng pare, huwag nyo tingnan. Tingnan nyo yung sinasabi niya kasi ginagamit siya ni God. Kaya nga si God naggamit ng mga propeta, mga hari, nung panahon, di ba? Para gamitin niya, ipakilala ang kanyang kapangyarihan. Tapos hanggang si Kristo na nga ang ginamit niya. Kasi yung pinaka-kordero. Kordero talaga ang Panginoong Jesus, eh. Kaya nga bago tayo mangumyunyon, di ba, lumuluhod po tayo at sinasabi natin na na Panginoon, daw karapat-dapat na magpatuloy sa iyo kung sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen? So, kailangan talaga yung spirit natin. At higit sa lahat, pagkatapos ng misa, dapat dala natin sa puso natin yung mensahe at isa sa buhay natin at ibabahagi sa iba. Hindi yung pagkatapos ng misa, saan tayong mall, saan tayo kakain, diba? Wala na! Parang ginawa, nagsimba ka lang para matupad mo lang yung katungkulo mo bilang sa Diyos. Nagsisimba tayo, hindi dahil sa yung katungkulo, yes, isa na obligation. Pero dapat nagsisimba tayo dahil mahal natin yung Diyos. Hindi ba pag mahal natin isang tao, pinupuntahan natin kahit gaano kalayo. Diba? OFW ka, layo-layo mo, puntahan mo yung nanay mo dito sa Pilipinas. You will spend your money, your time, your effort. Mas lalo na sa Diyos. Amen po. Dapat ganun po tayo. Special yung araw na yun. Kasi pag hindi po tayo nagsimba, kapag linggo, maituturing po yung mortal sin. Mortal sin po ang hindi pagsisimba sa linggo. Kaya, kung gusto mo mangunyon, mag-confess muna tayo sa pare para makatake tayo ng ostia. Huwag kang, halimbawa, hindi ka nasimba last week, tapos sisimba ka sa linggo, tapos kukuha ka ng ostia. Mali po yung mortal sin yun. Dinadagdagan lang natin, kasalanan natin. Kailangan mag-confess muna tayo na, Father, hindi po ako nagsimba nung ganito. Yun. Amen? Ayun po. Ano pa? Ayun, mali din yung nagsisimba lang nakikinig lang ng misa online. Yung meron kasi mga tao na hindi sila talaga nagpupunta ng simbahan, gusto nila yung sa TV lang o sa cellphone lang, sa YouTube. Mali po yun, maling-mali po yun. Pinayagan lang yun ng Catholic faith, Catholic natin, no, ng mga pare nung panahon ng pandemic, kasi may COVID bawal bawal magkita-kita, magkakasama kasi nga COVID. Pero yung wala na yan, pinapayagan na muli ang face-to-face na pagsisimba. Dapat tayo magsimba face-to-face. Personal natin puntahan ng Panginoon. Huwag sa TV. Bakit? Halimbawa, yung kaibigan mo sabihin, oy, halika, kasal ko. Punta ka ha. May picture taking doon, may video doon. Ikaw naman, tinatamad ka. Sige, tingnan ko ha, bahala na. Di ka pumunta. Ngayon, napanood mo yung mga pictures. Nakita mo yung mga pictures, napanood mo yung video. Ngayon, nga ka, asan ka dun? Napanood mo yung kasal ng kaibigan mo, pero nasaan ka dun? Iniimbitahan ka. Ganun din na pagsisimba. Pag pinanood mo lang yan sa TV, sasabihin ni Lord, nasaan ka? Nandiyan ka lang sa bahay mo. Nandito ako Pupunta ka lang dun Amen? Kaya huwag natin gagawin yun kasi wala doon sa Alam niyo, mga nanonood lang sa YouTube o sa cellphone ng misa ay yung mga taong bedridden, yung hindi makapunta sa simbahan. Kaya nga ibang mga taong bedridden, nakikiusap sila sa simbahan na magpadala ng lay minister sa bahay nila para yung lay minister mag-aabot ng ostia. Kaya pag hindi ka nagsimba personal, bedridden ka ba? May sakit ka ba?
Oh, di ba? Kasi malaman tayo, meron pa tayong paa na nagagamit para ilakad papuntang simbahan. Mas mahirap yung baka pag bedridden ka na, hindi ka na makatayo, sabihin mo kay Lord, Lord, makalakad lang ako, magsisimba na ako. O, diba? Huwag natin gagawin yun, no? Tapos ano pa? Ayun ako. Ang dami ko sinabi. Ang daldal ko. Hi, brother Noel Sibal. Magandang gabi sa iyo. Brother Nanding, magandang gabi po sa inyo. Sa mga nanonood, magandang gabi po. Pasensya na po kayo, no? Madaldalo po talaga si Sister Angelica pagdating sa salita ng Panginoon. Kung pwede nga ng 24 hours ako magsalita. Okay. Okay, balik tayo sa mensahe ni Lord. Okay. Ngayon, ito nga yung sinasabi ko kanina na magandang sinabi sa huling part ng gospel. Anong sabi ng Panginoon? Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Amen. Alam nyo na yung araw na pamamahinga na yan, sabi ni Kristo, yan ay ginawa o nilikha hindi para sa araw ng pamamahinga, kundi para sa tao. Yung Sabbath day na yan, para yan sa atin. Para yan sa atin. Bakit? Halimbawa, kung halimbawa linggo, magsisimba ka, na taon, bigla na lang sumakit yung tiyan nung kapitbahay mo. Kailangan na niya talaga maitakbo sa ospital. May sasakyan ka. Ano ngayon napipiliin mo? Yung tulungan yung kapitbahay mo na dalhin sa ospital o magsimba ka? Siyempre, yung kapitbahay mo, dalihin mo sa ospital. Kasi yun nga yung kahulugan ng Sabbath day pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Sabbath day should be love for others, love for your family, love for your enemies, love for others, love. Pag-ibig ng Sabbath day. Na paggawa ng kabutihan, hindi lamang Monday to Saturday. Especially pag Sunday. And of course, every day should be a Sunday. Kailangan gumagawa tayo ng kabutihan. At alam nyo ba na ang paggawa at pagtulong sa kapwa ay isang karunungan? It's a wisdom from God. Kapag gumagawa ka ng kabutihan, may karunungan kang nakukuha o binibigyan ka ng karunungan ng Diyos. Kaya nga kapag ikaw na yung tipo ng taong hindi ka na naghihintay na ikaw yung puntahan ng tulong. Alam mo na nangangailangan ng tulong yung kapwa mo, ikaw na yung nagkukusa. Wow! It's a wisdom from God. Yung hindi ka na kailangan i-approach ng kapwa mo, ikaw na mismo nakakakita ng pangangailangan niya. Tumutulong ka. Ang pagtulong naman is not only matters of money. Pwede kang tumulong by your skills, by your time, by your, di ba? By your talents. Amen. Kaya dapat kamukha ng mga nangyari noon na binabati ko sa mga Pariseyo na hindi nyo dapat ginagawa yan. Bawal yan. Yung mga bagay, pag Sunday, pahinga lang. Sa atin, hindi dapat ganun kinontra ni Kristo yun. Hindi. Kapag nangangailangan ang kapatid mo ng tulong at nataon na Sabbath day, hindi mo ba siya tutulungan? Because of the law? Alam nyo, ang batas ay ginawa para sa tao, hindi para sa batas. Ang batas ng tao, like it is a government dati sa Philippines. Di ba may mga batas tayo na bawal magtapon, bawal magtawid, bawal, daming bawal, no? Bakit ginawa yung batas na yan? Bakit may mga kongresista, mga batas? Ba't nila ginawa yan? Ba't may Senado? Bakit? Bakit may batas? Bakit may nag-aaral ng mga political science? Bakit? Kasi gumagawa sila ng mga batas para sa ikabubuti ng tao. Kasi pag mabuti yung tao sa isang bansa, maging maganda ang patakbo ng kanilang bansa. Kaya nga lang sa Pilipinas, sad to say, may mga batas tayo pero hindi nasusunod. Kumbaga, nagagamit pa yung batas natin for corruption. Hindi naman lahat, pero di ba yun ang nakikita natin. Kung tayo, nasa Diyos, ang una natin sinusunod ay yung law of God, kapatid, hindi natin kailangan ng batas ng tao. Bakit? Kung sinusunod mo yung law yung batas ng Diyos sumunod sa kalooban ng Diyos, kailangan pa bang magpaskil dyan ng bawal magtapon? Kailangan pa bang magpaskil dyan ng bawal tumawid? Kailangan pa ba? Hindi na. Kasi alam natin na kahit hindi nakikita ng tao o ng pulis na tumawid ka sa malintawiran, na nagtapon ka ng basura, o pumatay ka ng tao, kahit hindi nakikita ng tao yan, alam natin nakikita ng isang
batas. Ang Diyos, may batas ang Diyos. May pinatay yung mahal mo sa buhay, hindi mo alam kung sinong pumatay, nandiyan ang batas ng Diyos. Amen po. Kasi kahit anong batas ang gawin mo dyan, kung ang tao wala sa Diyos, hindi niya susundin yan. Susuhulan pa niya yan. Hindi niya i-recognize. Amen. O kung takot man tayo sa batas ng Diyos, sa batas ng tao na halimbawa, huwag kang pumatay kasi pag pumatay po tayo, makukulong tayo. O huwag kang magpa-park dyan kasi pag na-park ka dyan, matutow ka. Kung matatakot pala tayo sa batas ng tao, mas lalo tayong dapat matakot sa batas ng Diyos. Amen. And of course, yung Sabbath day, sabi nga ni Kristo, because Jesus Christ is the Lord of Sabbath. Siya yung Lord ng Sabbath day. Na itong Sabbath na day na to should be ipinapakita natin yung pag-ibig natin una sa lahat sa Diyos. At may papakita natin ang pag-ibig natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa. How can you say that you love God if you cannot do anything good for your neighbor? Kaya nga di ba sabi, love your neighbor. Love your parents. Kung pinamamahal ni Lord yung enemy mo, love your enemy. Love your parents, whatever. Diba, kahit ano pang parents mo, kay masama yan, kay mabuti yan. Love your parents. Honor them, kasi siya lang yung creator ni God. That Sabbath day is loved, about love. Selfless love, unconditional love. Amen. Ang Sabbath day, ginawa yan para sa atin. Mayroong araw ng pamamahinga para sa atin. Iibay tayo ni Lord na magsimba para sa atin yun. Lahat naman ng utos ng Diyos para sa atin. Wala namang para kanya kailangan pa ba? Sa palagay niyo ba kailangan pa ng Diyos ng pagsamba? Hindi, ganito lang ha. Kay God, nasa kanya na lahat Kung tutusin, hindi niya kailangan pagsamba natin, hindi niya kailangan yung mga handog natin, hindi niya kailangan pagsimba natin. Kung tutusin lang ha. Pero bakit niya tinuturuan tayo sumamba, gumawa ng kabutihan? Para sa atin. So we can enter the kingdom of God. Saka nakakita na nasa kanya ng lahat, pero iniisip pa rin niya yung ano ikabubuti ng kanyang mga nilikha. Amen? Kaya Sabbath day is a Sabbath day. Para sa atin po yun. Kaya dapat naisip natin na hindi talaga dapat i-miss ang pagsisimba. Dapat nandyan yan. Kasi yun na yung time na parang humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Yan na yung mga time para magpasalamat tayo sa bawat araw na lumilipas. Amen? Ngayon, kung hindi natin pinapansin, hindi tayo nagsisimba dahil sa marami nating katwiran, nagkakasala tayo sa Diyos. Nagkakasala tayo. That Sabbath day is a love-giving. Amen. At yung pagsisimba natin, pinapakita na, expression natin yun ng pagmamahal sa Diyos. Although hindi natin siya nakikita, pero alam natin na pinupuntahan natin isang Diyos na hindi natin nakikita because God is a spirit. Pero pumupunta tayo sa loob ng simbahan na dala natin ng ating espiritu. And our body should be the temple of the Holy Spirit. Kasi, di ba sabi nga ni Kristo, sige, gibain nyo yung templo na yan, itatayo ko sa pagkatapos ng 3 araw. Ano ba yung binabanggit na templo doon? Hindi yung structure, kundi tayo mismo. Dapat lagi nananahan sa atin ng Holy Spirit. Kaya pag tayo ay hindi gumagawa ng kabutihan, yung bad spirit or an evil spirit ang meron sa atin. Amen. Kaya it should be special for God. At of course, ang lahat ng ito, yung mga pagsamba natin, di ba? Para sa Diyos. Tapos, yun nga pala, no? Pagka, di ba, merong part sa simbahan yung nagbibigay ng alay. Di ba? Yung mga alay, no? Ang ibibigay nyo doon is from the heart. Kay 20 pesos man yan, kung 1,000 man, from the heart. Kasi kamukha ng balo na nagbigay siya sa templo ng kusing na lang. Kusing na lang yung binigay ng babaeng balo pero ibinigay niya sa hulugan doon sa templo. Doon as alay niya. Ano ibig sabihin nun? Tayo, kapag tayo nagbibigay, of course, from the heart. Alam naman natin na yung binibigay natin, makakatulong yun sa, syempre, sa pagpapalaganap ng mabuting balita, pagbabayad ng kuryente ng simbahan, sa mga, di ba? Mga gamit, mga maintenance ng simbahan.
Okay? Pero syempre, once na naglagay tayo doon ng handog natin, higit sa lahat, tinitingnan ni God ano yung reason ng pagbibigay natin. Of course, ang handog na gusto ng Diyos is tayo mismo. Alam niyo ba na kapag nagsisimba tayo yung talaga yung pinakahandog. Hinahandog natin ating sarili sa Kanya. Although nauna nang naghandog ang Diyos at yun ang Panginoong Jesus. Amen. Kasi, napakahalaga na malaman natin yung purpose ng mga ginagawa natin. Lalo na pag nasa tayong simbahan. Amen? Kaya, para kay sa Panginoong Jesus, wala yan. Walang sinabi yan. Yung, love talaga love eh. Kasi tingnan nyo nangyari kay Magdalena, kay Maria Magdalena, hindi ba ang batas noon na kapag nahuli kang nangangalunya, babatuhin ka ng bato hanggang sa ikaw mamatay. Yun ang di ba, dapat na ano na doon si Kristo eh. Dapat palpak na siya doon eh. Kasi sabi, di ba, ganyan ang batas? O sige, ikaw mag-decide anong gagawin namin sa babaeng yan. Hindi ba, anong ginawa ng Panginoon? Hindi niya sinagot yung nagtanong sa kanya. Anong sabi niya? Sige, kung sino man walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato sa babaeng ito. O, walang bumato, kasi lahat makasalanan eh. Amen. Yung batas-batas minsan, mayroon kasing batas ng tao at may batas ng Diyos. Ano yung pinagkaiba nun? Yung batas ng tao kasi may parusa yan eh. Of course, batas ng Diyos meron din. Ang pinagkaiba lang yan, ang batas ng Diyos, may pag-ibig talaga. May pag-ibig talaga. Unlike pag batas ng tao, batas is batas. Pag pumatay ka, mahirap na dito sa atin, di ba? Kapag may sasakyan ka, nakasagasa ka, kahit hindi mo naman kasalanan, makukulong ka eh, ma-impound yung ano mo eh. Pero ang batas ng Diyos, may pag-ibig eh. Bakit? Ang batas di ba, ngayon na pumapayag na yung mga abortion. Minsan sa ibang bansa, okay na ang divorce, okay na ang abortion, pinapayagan na yan. Batas yan ng tao sa Diyos, pwede ba yan? Pwede ba yung batas ng abortion? Para sa Panginoon, ang bata, ang baby, buhay yan. Kaya nabuo yan ng sinasadya o hindi, buhay yan. At ako naniniwala ako, kahit ano pa yung baby, kaya sabihin na natin anak niya sa pagkakasala, yung baby na yan, plano yan ng Diyos. Walang tao na nag-exist sa mundo na hindi plano ng Diyos. Kaya kahit sabihin mong masama yung tao na yan, plano yan ng Diyos. Walang tao na nag-exist na hindi plano ng Diyos. Tandaan natin yan. Kaya tayo, kung tayo ay dati nabubuhay sa kasalanan at nagbagalik loob tayo sa Diyos, tayo ay, di ba, may plano ang Diyos. Amen. O kaya, yung pamimigay, yung paglilimos. O, sa batas natin, ang alam ko, bawal na yatang magbigay ng limos eh. Kasi ano na yan, parang kinukonsinti mo eh. Kasi di ba meron naman talagang naglilimos na parang hindi naman talaga nangangailangan eh, parang ginagawa na lang hanap buhay eh. O kaya parang minsan meron pa mga organization yan eh, mga grupo yan eh. Di po ba? Sa batas ng Diyos, ang pagbibigay, kalugod-lugod yan. So ano susunod? Saan ka ngayon pupunta? Sa batas ng tao, sa batas ng Diyos? Siyempre sa batas ka ng Diyos. Kahit ano pa yung purpose ng paghingi sa'yo ng tao, bibigay ka, kahit piso yan. Why? Because buti nga ikaw yung nagbibigay at hindi ikaw yung hinihingan. Paano kung ikaw yung pulubi, ikaw yung nanghihingi, what would you feel? Sometimes yun nga sinasabing, wag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Kaya minsan, yung mga pulubi na ang nanghihingi sa inyo, bigyan nyo. Pag may lumalapit sa inyo, makita nyo yung mukha ni Kristo doon sa pulubi na yon na nagbabalat kayo na si Kristo. Amen? Kasi ibibigay naman natin sa kanila, hindi naman sa atin yun sa Diyos yun Ano mang amount yan, ano mang pera yan, ano mang bagay na ibibigay mo sa kapwa mo, hindi sa atin yun. Yun dapat na maging mindset natin Na tumutulong ako halimbawa sa isang charity, tumutulong ako magbigay ng ganito, pagka may sakuna, tumutulong ng ganito, na mag-ayuda. It's all about God. Yung inaabot nating tulong kay God yun. Alam mo yung ito Brother Noel, ibigay mo to sa nasunugan, ayuda yan sa mga nabagyo. O di bibigay naman ni Brother Noel. Hindi siya dapat ang napipraise. Ang dapat nakikita si God. Kasi ang nangyayari, kapag tumutulong tayo, gusto natin tayo yung maging sikat. Tayo yung maging pinaparangalan. Hindi dapat gano'n. Amen. Actually nga, ang pagtulong sabi nga yung ginawa ng kanang kamay mo, paalam sa kaliwang kamay mo It should be secret Kasi ang magre-reward si God. Si God. Kasi pag natanggap mo na yung reward mo sa tao, natanggap mo na. Ang maganda ang reward ni God. Kasi pag nag-reward si God, siksik-tiklig at umaapaw.
Amen? Yun po yung mga halimbawa ng paggawa ng kabutihan. Kahit matapat pa yan ng linggo. O matapat pa yan ng araw ng pamamahinga. But of course, every day should be Sunday. Should be special. Should be inaalay natin sa Diyos. At huwag natin palalagpasin ang araw na hindi man lang tayo nagpasalamat at humingi ng tawad sa Panginoon. Hindi naman nangangailangan ng Lord ng napakahabang dasal. Actually, ilagay mo lang, maging content lang ng ng pagdasal mo. Yung unang salat, purihin mo ang Diyos. Pagpasalamat ka, humingi ka ng tawad. Diba? Saying, Lord, thank you, I love you, I'm sorry. Mahalaga yan. Yung paggising sa umaga, mahalaga magpasalamat, pagpuri. At lalo na sa gabi. For me ewan ko lang po sa inyo. Ako, pinakamahalagang prayer sa akin gabi. Kasi hindi ko na alam kung gigisingin pa ako ni Lord bukas Baka kunin na ako Kaya kailangan pag natutulog kayo, wag tanggalin niyo yung sama ng loob niyo sa kapwa niyo. Diba? Magpasalamat tayo, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Lahat naman po tayo nagkakasala. Sino ba namang hindi? Pero no one and nobody can judge us. Hindi kita pwedeng i-judge. Hindi mo ko pwedeng i-judge. Only God can judge us. So, dapat ipabaya natin sa Diyos. Sa Diyos yun. Kaya nga dapat, bago tayo natutulog, kahit simple lang, Lord, I'm sorry for what I did. For what I say. Yun lang. And then be thankful to God. So, maganda nga share ko sa inyo bago kayo matulog yung mula sa Awit. Awit chapter 4 verse 4. Ako'y papayapang sa aking paghimlay, ako'y mapayapa pagkat ikaw, O Yahweh, ang nangangalaga. Amen. Ayun. Sarap na tulog mo nun. At pag natulog tayo, wala nang free will. Kinuha na ni Lord. Hindi na tayo makapili ng panaginip. Kaya pag nagising tayo for another day, lalo na pag Sunday, we have to praise God. We have to thank God because every gising is a blessing. Amen. Maraming tao na 50 years old pa lang, wala na, patay na. Meron namang iba, teenager pa lang, iba nga sa sinapupunan pa lang, diba? Tayo, nabubuhay pa tayo ngayon sa grasya at awa ng Diyos. We have to thank Him. Ano man yung kinain mo ngayon, ano man yung pera mo ngayon, ano man yung meron ko ngayon, galing yan sa Diyos. Wala tayong magmamayari. Pinagkakatiwala at lahat ng bagay ay temporary. So, nakikiapartment lang tayo dito sa mundo. Naghihintay lang tayo sa muling pagbabalik ni Kristo o yung sa pagkuha sa atin ni Kristo anytime. Kaya dapat, itinuturing natin ang bawat araw na should be our last day. So, you can perform your best. So, itong January 14 na to, 2024, at 7:48 p.m. will be my last day. So, I have to do my best. So, kahit everyday tayo nag-gospel, pinaghahandaan natin yan, piniprepare natin yan, kasi ito yung handog natin sa Diyos. Yung pakikinig nyo, handog nyo yan sa Diyos. Kahit hindi na kayo nagsasalita, lalo na kung i-share nyo itong Monday Gospel sa timeline nyo o sa group chat nyo, handog yan sa Diyos. Parang Sunday na yan everyday. Kasi, pag sabihin ng pare, pagkatapos ng misa, humayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita. So, paano natin ipinapalaganap ang mabuting balita? Ito, through social media, napakadali na. Amen. Kailangan ito ang nagva-viral Ang salita ng Panginoon Hindi lang naman ako ang gumagawa nito. Punta kayo ng YouTube, TikTok. Maraming gumagawa nito. Ako nga, kung loloobin ng Diyos, gusto kong pasukin ng YouTube tsaka TikTok Hindi ko palang magawa dahil ang dami-dami ko rin ginagawa. Diba? Ang dami ko rin ginagawa. Ang dami rin naka-line up sa isip ko ng mga gawain para sa Panginoon. Amen. Pero through social, nilagay ako ni Lord sa social media when it comes to gospel Actually, maraming beses ko din itong tinanggihan. Kasi sabi ko, Lord, hindi ako worth it Hindi ako Pero hindi Ang Diyos pumipili, kaya worth it ka o hindi, pinili ka niya, bibigyan ka niya ng, hindi ka niya pababayaan. Totoo naman talaga Kamukha ni Moises, di ba? Nagreklamo si Moises, bakit ako magsasalita, utal-utal ako. Anong sabi ni God the Father? Kung mag-alala, bigyan kita ng magsasalita sa iyo. Di ba? Si Aaron nga. Amen. Ganun ng Panginoon. Kaya dapat, ang daming ginagawa ang Diyos na pabor sa atin, noong mga time na hirap tayo sa buhay, sino ba ang nandyan? Ang Diyos. Sa lahat ng oras. Sa lahat ng panahon, hindi lang Sunday, no? God is anytime, anywhere sa atin. Amen. Ngayon, pag nakuha na natin gusto natin, yung pangarap natin, babay na Lord. Hindi. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos.
dapat lahat ng ginagawa natin, may pag-ibig. Kayo naglalaba, kayo nagluluto, kayo nakikinig, kayo nakahiga, may pag-ibig. Kasi, yan ay para sa Panginoon. Tayong naglilingkod sa Diyos. Nabuhay tayo para paglingkuran ng Diyos. Nabuhay tayo dahil sa Diyos. At mamatay tayo dahil sa Diyos. Dapat mas mahal mo ang Diyos kesa sa nanay mo, asawa mo, anak mo, lahat na. Number 1. Actually, hindi number 1. Only 1. Ang Diyos. Yung pagmamahal mo sa pamilya mo, bunga na lang yun ang pagmamahal mo sa Diyos. Kung huwag nating kalimutang magsimba. Kasama ang ating pamilya, mahal sa buhay, magsimba tayo tuwing linggo. Amen. As Catholic, kailangan natin gawin yan. Hindi dahil sa an obligation, but because we love God. Amen. Karoon po tayo ng closing prayer. Maraming salamat, Panginoon, muli sa pagpapaalala mo ng kahalagahan ng araw ng linggo. Tunay nga na kami ay nagkulang sa iyo at hindi namin pinapansin ang araw na ito. Ngunit sa bawat araw, ipinagkakaloob mo lahat ng mga pangangailangan namin. O kung may pagkukulang man sa palagay namin, hindi pa rin sapat yun para sabihin namin hindi ka namin sambahin sa araw ng pamamahinga. Panginoon, tulungan mo po kami. Marami pa kaming dapat matutunan sa iyo. Nawa hindi puro trabaho ang nasa isip namin, kundi mag-alay kami na isang araw para sa iyo. Actually, hindi araw yung Panginoon, kundi kahit a quality time for you, my Lord, to praise you, to give thanks to you, to say, I'm sorry sa lahat ng mga kasalanan namin. Lord, muli mo ipaalala sa amin na sa bawat araw, di ka nagkulang. Sana, Lord, pagkamitiin namin ang aming puso na laging hanapin ang iyong mga salita. Lord, I pray for the family of Brother Noel Sibal, Brother Nanding, Brother Rene, Brother Anthony, Brother Cherry, Sister Cecil, Sister Daisy. Sa lahat ng mga nanonood, Lord, I pray for their family na makasama sila sa pagsisimba, sa pagpupuri sa Diyos. And I pray, Lord, for the whole world na makita namin ang iyong presensya araw-araw, hindi lamang tuwing linggo. Na ikaw sambahin namin sa bawat oras. And I pray also sa lahat ng mga taong nagdadanas ng karamdaman, Lord. Namamahinga dahil sa karamdaman. Lord, in Jesus' name, heal them, O Lord. Ano man ang nararamdaman nating sakit, heal us, O Lord. But most especially, Lord, heal us spiritually. Karoon kami ng kagalingan spiritually. Maraming salamat, Panginoon. Tanggalin mo ang mga negativity, tanggalin mo ang yung mga bagay na nagdudulo sa amin na hindi kami magkaroon ng peace of mind. At ikaw, Banal na Espiritu, ang pumasok sa aming puso. Lagi namin makita na ang relasyon namin sa iyo, Panginoon, ay isang pag-ibig na dapat manguna sa aming buhay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkakatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintuloy sa tukso at diyan mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin ng kahalagahan ng araw ng pamahinga or Sunday. Of course, kung halimbawa mataon na ang day off nyo ay hindi Sunday, kasi usually tayong mga Pilipino, Sunday ang day off, no? Halimbawa, call center agent ka na tapat na Miyerkules ang iyong pamamahinga at may pasok ka ng linggo, yung Miyerkules mismo, yun ay Sabbath day mo. Yung araw ng pamahinga mo, no? Pwede ka magsimba sa araw na yun, no?
Okay, baka sabihin nyo paano pa may pasok akong linggo? Of course, kung hindi nyo po naabutan ng Monday Gospel, punta po kayo sa aking timeline sa Facebook account ko. Type nyo lang po Angelica Duarte, pati po sa YouTube channel. Pa-subscribe na lang po. Para someday makapag-live po tayo sa YouTube. Kasi yan po yung binabala ko sa YouTube. Kasi mas maraming makakanood sa YouTube. Kaya pa subscribe na lang po. Ang gagawin nyo, buksan nyo yung YouTube nyo, type nyo yung pangalan ko, Angelica Duarte. Then meron doon subscribe, pindutin nyo po para maano kayo ma-update kapag may live, magkakaroon po yan ng notification sa inyo. And of course, kung meron po kayong prayer request sa Thanksgiving, PM nyo lang po ako sa aking messenger. Sasama ko po kayo sa prayer o sa closing prayer. Amen. And of course, lagi natin sanang makita ang Diyos hindi lang sa araw ng linggo, no? Kundi sa lahat ng araw. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines, all the sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these ones, just like your love would never end. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. Okay, ang pinakabuod po ng ating buting balita sa araw na ito, na ang pag-ibig natin sa kapwa ay laging araw-araw, no? And of course, ang Sunday should be for God, ang pag-ibig natin sa Diyos. Amen. Yan ang pinakamahalaga sa buhay nating pananampalataya. Amen. And of course, pakishare na lang po itong Monday Gospel bilang pagsunod po sa Great Commission from Mateo chapter 29 verse 19.
Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Kung ang gawain ng Panginoong Hesus na nagkatawang tao siya, ay wala siyang ginawa kung everyday mangaral para ipalaganap ang mabuting balita. Tayo, napakadali na. Isang pindot lang, pwede na po natin i-share ang gospel. Huwag po natin ikahiya na makita ito sa ating timeline. Kasi kung di natin kinakahiya si Kristo sa harap ng tao, hindi rin tayo ikakahiya ni Kristo sa harap ng ating Ama. At kung lulubin po ng Diyos ang January 17, 2024, Tuesday Gospel, ang ating pong magiging guest ay si Brother Jerry Navalte na dati. Siya po ay isang military ordinariate of the Philippines Office of Deliverance and Exorcism. Amen. Yan, si Brother Jerry na dati. Kung magiging maayos at makakapasok tayo sa StreamYard, doon po kami magla-live sa StreamYard through Facebook. Amen. So maraming pong salamat at nawa nabinhian tayo ng kahalagahan ng pagsisimba tuwing linggo. Sabayin niyo po ang Panginoon at huwag niyo kakalimutang magdasal bago matulog. To God be the glory.